tapusin na to, magtutupi pa ako ng damit. Hulaan ko. Galing kayo sa Lakwatsa, no? Galing kayo lahat sa Lakwatsa kasi kakatapos na ng Holy Week, no? Kasi pati tayo. Oo, kaya nga magtutupi ako ng damit eh. Ito yung, sinasabihan ko yung future self ko kasi malamang tapos na siya maglaba, tapos nagtutupi siya ng ng damit habang pinapakinggan niya to at nagkakaroon ng post-vacation blues. Wow, galing ng segue. Wow, galing ka na. Di ba? Pero maganda pag-usapan kasi lagi tayong gumagala, di ba? Laging, pati ang topic natin sa podcast, laging travel. Ang hindi natin napapag-usapan, yung pagkatapos ng travel. Oo. Konti ang nagsishare nun. Yung pagkatapos ng travel, hindi lang yung effects sa'yo, sa wallet mo, sa iyo mismo, pati sa lahat na, physical, emotional, lahat na. Basta everything aftermath ng travel. At welcome kayo dito sa The Tara Podcast, Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan. So dito sa podcast ay pag-uusapan natin ang totoong pag-a-adulting. Ang pagtanda. Ayun, yun yung maganda. Ang pagtanda at syempre mga travel-related stuff dahil madalas kaming gumala. Oo, pati yung yung mga struggles and fun ng adulting. Yung yung pagtanda. Yes. So, sarap pag-usapan kasi, di ba? Habang nagmamature, habang tumatanda, dumadaming experiences, dumadaming learnings, dumadami din problema. Pero, marami ka rin natututunan out of it. Yun ang totoong adulting talaga. Correct. So, yun nga, balik tayo. So, nabanggit mo kanina yung mga damit. Isa talaga sa aftermath, yung pagdating, parang isang buong maleta yata, maruming damit. Partida, naglalaba pa ako sa Japan. Ayun nga. So, bawas na yun ng lagay na yun. Hindi, kasi, to be fair din, sa iba siguro di nila masyadong nararanasan. Grabe din kasi tayo mag-stay sa Japan eh. 21 days, 18 days. Oo. So, maliban dun sa dinala mong damit, may bibili ka pa, di ba? So, isa yun. Ako? Joke lang ako. Para sa atin yun eh. Actually, yung mas marami ko nga eh. Lalo yung mga pantalon, ako, bibigat sa luggage, pati sa labahin. No? Kaya anong nangyayari, tuwing maglalaba ako, usually 2 batch or 3 batch pa nga mismo. Hindi pwedeng isahan kasi ubos na yung space ng sampayan. Oo, tsaka makakapal lalo pag winter, spring, autumn, summer or fall. Ang kakapal ng jacket eh. Yes. So, yun lang yung dilemma ko, kasi ako po yung tagalaba because I'm a good husband. Arigato. And good husband is naglalaba? Laundering. Para money laundering eh, no? Laundering. Yeah. Naglo-launder. Grabe, naging naging cartel pa nga. Ayun, isa yun, no? Pati ako, kasi marami akong pinapamili, nagpapasabay ako ng konti. Lalo na sa mga kilala, sa friends. So, ang dami kong i-unpack. Plus, isa-separate ko pa. Kasi ito, kay ate ganyan. Ito kay tita ganto. So, ang dami, isi-ship ko pa. So, isa yun sa nakakapagod after the mismong travel. Take note nyo guys, nagpapasabay siya. Kaya sa susunod na, i-follow nyo kami sa... Konti lang kaya. Kasi yung kaya lang ng ating luggage. Tama. Pero yun nga, i-follow nyo siya. Mostly kakilala. Sa mga socials niya, para in case, di ba, kaya ipasabay, isasabay namin. Pero pag hindi talaga, sorry. Noong nakaraan nga, Di na tayo nakapamili ng pasalubong. Oo, kasi sakto na, yung mga luggage natin. Ayaw natin maano sa custom na napakahigpit ngayon. Oo, tsaka yung mismong dun sa pila, dun sa check-in, para hindi tayo maka-istorbo na, over baggage, over limit ka, mag-a-add ka pa dun, mas mahal pa. Mas mahal pa. Hassle, di ba? So, isa yun, sa aftermath ko, nag-a-unpack ko, sobrang daming kabagayan pagkatapos ng travel. Isa pa sa mga aftermath ko is i-track lahat ng expenses. Ay, tama. Ikaw kasi sa budgeting, so tama. Nalilista mo naman lahat. So, isang magandang practice yun na habang nasa travel mismo,
kung gusto nung natatrack nyo is right after you spend it, nakatrack agad sa notes or Excel file or whatever. Nilalagay ko agad siya sa Google Keep. Dati, everyday, sa Google Keep, tapos may laptop ako, nilalagay ko na doon. Parang ngayon kasi, parang medyo gumaan din yung hand carry namin. Iniiwan ko na yung laptop. Tapos, ang ginagawa ko, Google Keep lang, tinatrack ko lahat. Pag uwi, yun na. Saka ko pala ilalagay lahat sa Excel. Kaya medyo tumatagal ngayon. Pero mas madali pa rin kaysa yung pagkatapos ng trip tsaka mo itatrack lahat. Ay, mahirap yun. Diba? Baka makalimutan mo na yun. Ginawa ko yun dati. Kaya nga hindi ko na siya ginawa eh. Yung lahat ng resibo, remember? Parang sabi ko, hindi, okay na yan. Yung resibo lang. Yung resibo. Oo. Hindi English yung iba doon. Ang hirap. Kasi parang ang tinatandaan ko lang doon yung walang resibo. Kasi tamad daw Google Keep eh. Ang i-Google Keep ko lang yung mga walang resibo. Tapos, may resibo naman. So, titingnan ko lang afterwards. Hanapin mo pa yung resibo. Ay, grabe. Hassle. Ano ba to? Japanese. Okay. Family Mart. Ano to? GU. Ang tagal. Mas pangit pala yung aftermath mo na yan noon kaysa ngayon. Mas okay na. Kahit papano. Yeah. Okay. Next. Para sa akin na, isa pa to sa aftermath na medyo nakakapagod is mag-ayos ng files. Lalo na tayo kasi nagta-travel content tayo. So, kasama yung pag-uwi, ayusin mo yung files or iso-sort out mo ano yung ipopost or gagawa ng content, videos and photos pa yun. Tapos tayo pag nagstay, minimum 2 weeks. Tapos yun, minsan 3 weeks. Imagine ganong karaming files. Dami nga. Diba? Tapos recently pa, nagpalit pa ng phone. Oo, isa pa yun. Diba? Nakakagulo ng files yun eh. Isa pa is hindi agad nagpapasa within a day. Dapat sa susunod na practice natin, within a day, magpasa na tayo ng mga gusto nating file para hindi na magulo. Sige, payag ako. Napupunta kasi sa dulo lahat. So, ang gulo talaga. Magulo. Diba, mas hassle pa pala siya pag hindi mo inayos beforehand. Tingnan mo, ngayon, ito, yung file ko sa tablet, halo-halo, as in. Kasi kinuha ko siya sa SD card na galing sa lumang phone. Kasi hindi ko nagagamitin yun dahil may bago. Binato ko dito, phone. Yes, bago. Binato ko dito sa tablet. Diyos ko, ang gulo. Parang di ko na yata kayang may mga hindi na ako mapopost because of that. Dahil talagang gulong-gulo yung isip ko. Anong date ba to? Kailan ba to? Saan ba to? Wala na. Actually, buti nga at that moment, nung nasa winter trip tayo sa Japan, marami na rin ako na-post during that time Kasi, nakatulong nga yun. Nung tingin ko yung mga backlogs ko, parang ang dami ko din na hindi na-post, pero okay lang siya na hindi ma-post. Okay. Hanggang ngayon titignan ko parang wala na ako, hindi ko na rin mapiga yung yung sarili ko na gawa ng content yun, whatsoever. Okay. Pero okay lang din. Yun, tama ka daw kasi at the end of the trip, yun na, sinosort out ko na. Titingnan ng mga pictures. Okay, day 1. Today, 21, no? Day 1. Okay, ito yung magandang content. Day 2. Kalito, diba? Tapos post. Ubos ang oras. Talaga. Grabe. Pero kasali na siya sa livelihood natin. So, tanggap naman natin na kasama na rin yun sa aftermath. Actually, masaya din ako. Oo. Kasi tuwing ginagawa ko yun, naalala ko Oo. Ang saya. Ang galing, no? Maalala mo. Tsaka buti na lang parang maisip mo, buti na lang kinuhanan ko to ng video. Kahit hindi ko na to ma-post, okay lang. Exactly. Babalikan ko siya someday. Exactly. Ang dami kong nakikitang sa mga file ko. Actually, baka balikan ko yung mga lumang file. Tapos saka ako mag-delete. Kasi nauubusan na yung mga files natin. Actually, okay lang mag-delete. Kasi lately, minsan kumukuha ako ng files sa Facebook na na-post ko na mga 1 year ago. Nada-download siya. O, diba? Parang online, tawag doon? Storage mo na rin talaga yung social media. Actually, yun naman yung naging purpose natin kaya tayo nagkaroon ng isa yun. Pagiging content creator to share talaga Tapos on our side, parang memories, yes. Storage. Kaya talagang with or without kita, masaya tayo na ginagawa natin to. No? Kasi for ilang years nating inumpisahan, wala pa namang kita yun Ba't di tayo tumigil? Because gusto natin. Kaya bonus talaga na kumikita na rin. No? At least ito yung parang nagiging fund sa mga travels na hopefully pati dito sa sa
basic needs natin. Oo, sa bills, no, masagot na rin. Kasi for now, nasasagot yung travel. Oo, kaya Which is thankful. guys, please gamitin yung mga codes namin at panoorin nyo syempre yung mga videos namin, content. Salamat din Pero salamat talaga. sa mga support. Speaking of, aftermath yun. Yung gastos. Diba? Gastos. Pucha, kailangan mo mag-replenish ng ng naigastos mo sa travel na yon. So after that, syempre compute tayo, 'di ba? Magkano nagastos ganyan. Tapos, syempre kailangan mong ma-replenish yung sa savings mo na pinanggastos mo. For example, kulang yung kinita for this month's travel. May konting abono from savings, then you have to replenish, 'di ba? Oo, dapat. Or if nasagot man, edi good. Tapos, ito yung maganda halos lahat talaga ng expenses, ako muna lahat sagot Oo. Kaya nakikita ko talaga yung bank account ko. Dang. Pero for context kasi baka di nila magets. We are half-half or 50-50 tayo kapag nagta-travel. Yes. Kaya mo sinabi na sa una, ikaw yung nag-aabono or sumasagot para hindi magulo. And then pagtapos na yung travel, tsaka mo kukumputin and then tsaka tayo maghahati. Yun yung isa sa post-happiness ko sa travel Pag binigay mo na sa akin kalahati, yes, may pera na ulit ako. Hallelujah. Baka feeling ko baka may mag-react na iba na. Kasi may nakita rin akong post, pero maganda pag-usapan na separate episode. Yung parang off yata dun sa isang commenter, yung idol, off yata sa kanya na yung pinapanood niyang vlogger na couple is nag-half-half sa gastos. Just like what we're doing. So magandang pag-usapan yun siguro sa iba. Na yes, we are half-half sa gastusin. Kung and it's okay. Kung mayaman ako di libre ko lahat Actually, gusto mo naman Kaya mo naman actually. Ako lang yung nag-no. Ayaw niya. No, ayoko. I have my own money. Independent woman. Ayun yung totoong independent woman, hindi yung feeling independent lang ganon. Pero hindi ako independent sa direction sa labas. Yun lang. Naliligaw ako. Yun lang. Pag pinanood nila yung pag nilabas ko yung mga videos natin na hindi ko lalagyan ng voice over o kaya ng mga trending sounds, yung totoong sounds natin, maririnig nila doon. Kaliwa, kanan ka na, lakad, diretso pa. Maririnig nila yun, just ko para akong robot. Para akong robot nga. Na kung ano yung sinabi mo, yun lang yung gagawin ko. Meron pa nga nakakatawa ka Parang nanguhula ka lang. Yung tipong, for example, pabalik na tayo dito sa station na to. Tapos, may kita ko, ano kaya gagawin niya? Kanan o kaliwa? Bila ka lang kakanan, lagi naman tayo nagkakaliwa. Na-weirdoan talaga ako doon. Hindi ko rin alam. Tapos, kung kailangan kakaliwa sa kakanan, hindi ko magets Parang sa akin, Kala mo, feeling mo ba sinasadya ko? Oo, sa susunod na gagawin mo, dumiretso ka lang. Dumiretso ka na tapos minto ka para magulat ka? Nice decision. Hindi ko sinasadya. Wala Alam talaga ko. akong maalala. Siguro nag-off yung brain ko. Alam ko kasi ituturo mo kung saan So, hindi na ako nag-iisip or hindi ko tinatandaan yung mga dinadaanan. Pero, kahit dati pa ganun na ako. Funny nga Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. So, sabihin naman nanonood, wala akong hilig mag-travel tapos bobo sa direksyon. Yes po. Opo. Totoo. Ako yung navigator. Okay lang yun. Ano yun? Dynamics natin yun. Tama. Ano pa? May aftermath ka pa? Aftermath. Pasalubong. Pasalubong. Pag walang pasalubong, edi walang aftermath ng pasalubong. Pero kung meron, yun na, sort out din namin. So, ang technique kasi namin sa pasalubong, bumibili din kami ng madaming, yung may bulk. Yung bulk na hindi yung single-single For example, naka-package na siya. So, talagang ihahati-hati natin, gano'n. Dati. Pero ngayon parang hassle na siya. Ang ginawa natin, bibili tayo kunyari isang buong KitKat. Yan na yun. Sa inyo ng family yan. Yan. Diba? Dati nga, ganun tayo. Kasi gusto natin naka-variety sila para matikman lahat. Marami. Tinamad. Kasi busy na rin tayo mag-content and all that. Just marami pang ibang aftermath bukod doon. So, ang ginagawa natin, bumibili na tayo isang pack. Isa na yun per family. But, ito pa yung na-change. Ngayon, hindi na tayo masyado nagpapasalubong. Kasi, pabalik-balik na tayong Japan. Pag ibang country na lang. Pag first time natin sa lugar na to, doon na lang tayo namimili. For example, nung Taiwan. First time natin doon. So, namili tayo ng
pasalubong galing Taiwan. Ganon. Pero pag Japan, hindi na. Kasi paulit-ulit na eh. Oo, parang ano lang eh, no? Parang sinasabi nga nila, parang Quiapo na lang sa atin eh. Oo, ilang beses na may nagsabi sa akin nun. Nasaan ka na naman? Pag sinagot ko, nandito sa Tokyo. Bayan, ginawa nyo ng Luneta yung o Cubao, ginawa nyo ng Cubao yung Japan, pabalik-balik. Mas kabisado ko na nga yung public transport ng Japan mismo kaysa sa Pilipinas. Okay, buti pinaalala mo, speaking of, may isa pa akong aftermath. Pagkatapos ng travel, especially sa Japan, ayokong lumabas ng bahay. Ayokong, hanggat maaari, i-online ko na lang lahat ng kailangan ko, like grocery, or kunyari gusto kong kumain ng mang inasal. This is not sponsored. Order na lang sa Grab, di na lalabas. Kasi, bakit? Ito it's not sponsored. Wala pa kaming sponsor, guys. Pero masarap yun, Oo, mang inasal is life. Ganun din. Ayun, tinatamad ako lumabas. Kasi, mako-compare ko na naman yung True. Yung transportation, pati yung streets, lahat, which is ayoko na sana. So, tsaka alam ko na siya, alam na natin yun eh. Napakalaking difference nun. So, yun na nga, ang gagawin ko, hindi na lang ako lalabas. Dito lang tayo. Ayun, speaking of aftermath pala. Ano pa? Isa sa mga favorite kong aftermath, after ang travel natin, mag-basketball. Kasi na-miss mo. Oo, sobrang namimiss ko yun. Talagang ganadong-ganado maglaro. Parang unlimited energy ako pag naglaro ng basketball after ng travel. Gustong-gusto ko yun. Makes sense. Walang ganung activity pag nasa travel tayo. Sana nga pero puro lakad. Sana nga may makita nga talaga akong basketball court? May nakikita naman kasi naiya akong mag-approach sa kanila na sumimasen. Alam ko na. Basketball. Onegaishimasu. May tip ako sa'yo. Alamin mo na yung Japanese nun. Paano mo sila i-approach. Sige. Pati ano yung sasabihin mong terms na ang meaning is pwede ba ako sumali or can I join? Para next time na makakita ka, makasali ka na. Sumimasen. Stephen Curry. Stephen Curry, basketball, fun. Ganon. Alamin mo yun, malay mo. Diba yung sa Taiwan din? Hinggit na hinggit ka nga. Parang gusto kong hamunin to. Lalaki pa ng mga Taiwanese, no? Baka naman yun, national players. Hindi naman ganun. Mabagal, kayang-kaya ko. Yabang. Anyway, bagay tayo, baka sabihin nyo, mayabang ako eh. Sana na tayo, post-Trump. Yung normal na nararanasan din ng mga iba pagka balik after vacation, yung kung ano yung wala doon, kung ano yung meron doon na wala sa usual life nila. Example, yun nga yung compare mo. Yung transpo, yung ganun, pati yung food. Sasabihin ko pa nga, particularly yung McDo, na pag umorder ka ng McDo, malulungkot ka sa fries. Sorry, McDo Philippines, pero sponsoran nyo pa rin kami. Pero to be honest talaga, kasi nag-Japan kami ng McDo na fries, malamig yun, iba pa rin yung quality niya. Lumamig na ba yun? Lumamig. Kahit lumamig na, ganda pa rin ng quality. Di ba nag-take out ako dati ng ng McDo. Sarap pa rin. Oo. Tapos dito, nag-grab lang ilang minuto na, 20 minutes. Oo, parang laging basa. Sorry. Parang laging moist. Oo nga no. Tapos di ba dapat nakatayo? Dapat di ba nakatayo yung mga fries? Biglang parang ganyan na yung itsura nila. Parang ang lulungkot. Tapos, yun nga. Masanga. Tapos ito yung pinanainis ako. Sorry talaga, McDo Philippines Yung lagayan nyo ng inumin. Kasi nadali ako dun eh. Yung karton, visit ako dun kasi nga. Pag nabasa. For example, ayun, di ba basa? Siyempre mababasa naman talaga yun kasi nga nagmumoist eh. Nagmumoist yung paligid. And dami mong bit-bit na something. Tapos yung isang kamay mo nandoon. One time, putik yan, nasira. Nalaglag. Isang soft drinks na lang. Ganun ako eh. Bad trip. Tapos, simula nun, edi order. Sasabihin sa akin ni Grab, Kuya, hawakan nyo po dito. Sasabihin ko, alam ko. Alam ko na laglagan na ako niyan. Oo. Yun ako compare. Ang hirap mag-compare, pero pag naranasan mo yung magte-take out, kasi madalas kayo mag-take out, yung mismo meron silang parang tray ng itlog para doon sa inumin mo, para hindi malaglag, tapos maganda yung lagayan mo. Tsaka kahit mabasa, hindi siya yung mabubutas. Kasi makapal yun eh. Parang tray nga ng itlog. Grabe. Tapos malamig, kahit lumamig na yung fries or yung burger, okay pa rin siya. Tapos yung makikita mo yung presentation, talagang hindi, sa atin,
pag binuksan natin, parang dugyot na agad eh. Oo. Yung ano dito, nako, ibang usapan uli yan. Yung Oo. mga packaging dito, ang Yeah. gulo-gulo, parang required kang mahirapan. Oo. Kunyari, Sige. kunyari, Chowking naman, no? Oo. Chowking, sponsoran niyo pa rin kami. Masarap pa rin kayo. Yung Chowking, no? Putsa, mamunti ka pa naman yun. Di Oo. pagka-order tayo. Order tayo sa Grab. Oo. Grab. Gram na naman. Gusto nyo rin kaming sponsoran. Yung Chowking, no? Di ba, puro papel yun? Or Oo, yung karton. Basta karton. rice box, nasa ganon. Putya, bago mo mabuksan, kailangan mo ng cutter kasi ang ginamit nila, scotch tape. Oo. Di mo matutuklap. Or Ganon. pag tinuklap mo na, sinubukan mong tuklapin, mabubutas mo yon. Di, ginagawa ko, hinihiwa ko na lang siya ng cutter. Minsan, ang hirap pa rin. Pagkabukas mo, okay, bukas na. Kaso, basa na yung paligid, nagpilas-pilas naman. Ang dami. Ito pa yung yung chili oil nila. Diyos ko, hindi po sakto yung nyo. Yung chili oil nyo po, yung lalagyan niya, yung parang pang gravy na puti. Hindi po sakto minsan yung kaya kahit ano pong gawin yung lagay ng scotch tape, tumatapon pa rin po yung oil. Tapos pagtingin mo sa plastic or kung ano ba, lahat puro oil, ang dugyot-dugyot talaga. Napakadugyot. Tapos yung may tissue naman, pero yung tissue may oil na rin. Ganun. Kasi kaya namin nababanggit to, hindi para siraan syempre itong mga kasi parang post-traumatic stress namin to pag umorder ng take-out. Kasi nga, syempre galing ka Japan, gusto mo makatikim. Hindi, gusto natin makatikim ng masasarap na Filipino food. Like Chowking, Mang Inasal, McDo, or Jollibee. Tapos, syempre nakaranas ko doon sa Japan na nag-take out ka is ganito yung service. For example lang, yung take out, talagang nasa maayos na parang bento box or something. Di ba? Parang take out tayo yung Hotomoto. Di ba? Isipin mo. Saka parang inisip nila kung paano ka hindi mahihirapan buksan, paano ka hindi mahihirapan maglagay ng sauce na hindi malalagyan yung kamay mo, pati yung kutsara mo. Ganun. Parang pinag-isipan na nila lahat. Which is pag uwi mo nga, mararanasan mo yung medyo baliktad. Oo, na parang, hassle. Yung parang yung sa meme ng Grand Theft Auto, here we go again. Oo. Ayun, parang. Di ba palagi ko sinasabi sa'yo, parang pagka ganun yung na-receive nating delivery, parang expected ko na madudumihan yung kamay ko, expected ko na hassle to buksan. Ganun na, parang naging ganun na. Tapos yung soft drinks, walang spirit. Oo, isa pa yun yung soft drinks, parang naging juice. Oo, Japan, Taiwan, Thailand, pag pumunta kayo doon, guys, ay grabe. Sarap na sarap ako doon sa spirit ng mga cola nila, yung tipong, ang sakit dito, yung ganun. Yung parang hindi mo madedire-diretso uminom kasi ang sakit sa lalong dahil grabe yung spirit. Yung fees, grabe. Dami nating kailangan i-improve sa Napunta Pilipinas na, hindi kasi parang post blues na, ay. Paano naman yung ang vacation is local? Kasi masyado nating dahil lately, panay ibang bansa yung travel natin, tas aftermath nun. Paano yung mga nag-travel locally? Ito yung pinaka-natatandaan ko kasi nung nag-umpisa tayo mag-travel, mahaba. For example, nagbatanes tayo, mahaba nun. Diba? Ano pa ba? Siargao. Coron, Cebu. maikli lang eh. Ay, yung Siargao, Cebu, Bohol, mahaba din yun. Isa sa mga Baler. Baler pa pala. Blues, ang tawag doon? Vacation blues ko is parang gusto ko ulit mag-book ng panibagong gala kasi nga ang saya eh. Tapos babalik ka na sa trabaho. To be honest guys hindi totoo yung parang yung parang na-energize ko ulit magtrabaho dahil nag-travel ka. Parang baliktad eh. Parang nagtatrabaho ka na lang para may mapag-travel ka ulit. Mapag-travel ka ulit. Palaging looking forward ka sa another vacation. Hindi dahil siguro yun yung parang effect ng iba na na-energize ako magtrabaho. Pero baka love nila yung work nila. Baka kasi tayo, kung... sige. Sige, go. Hindi, kasi parang hindi. Kasi usually yung mga love yung work, hindi nag-vacation eh. May mga ganun eh. Okay. Totoo yun. Mga addict talaga sila. Talagang love nila. Ngayon, pag hindi mo masyadong gusto, kaya ka nagte-take a break eh. Usually, correct me if I'm wrong kung tamaan kayo, kung magkaroon kayo ng denial, sorry Pero usually ganun eh. Parang tayo.
Ayun, kaya ako napansin dahil experience. For example, deep inside ko, parang mas gusto ko mag-travel Mm. 'Di ba? Kaysa So doon sa parang trabaho ko eh. nalungkot ka pa after ng travel mo na Oo, babalik na naman ako sa trabaho, ganyan. exactly. Kahit na alam ko dati, gusto ko di ba yung ginagawa, sinasabi ko sa'yo, gusto ko to, sana tumaas ang posisyon ko. Mm. Kumbaga, kailangan ko lang ng vacation Yeah. para ma-energize Baka ako. nung umpisa, ganun. Oo, Tapos ganon. eventually, Yun nga eh. Parang na-addict ka na doon sa feeling ng, ito pala yung buhay dito. Yung culture, ito pala yung pagkain dito. Ito pala. So, nangyayari, pagbalik, parang gusto mag-book. tapos parang lalo mong dinidespise yung ginagawa mong Oo. desk job or Kasi, whatever. ang maganda sa travel kasi parang nagkakaroon ka ng open-mindedness eh. Lalawak yung kaalaman mo. Exactly. Yeah. Na parang Experiences. may isip mo, bakit ganito? Mm-mm. Bakit ganyan? Pwede naman ganito eh. Parang tumatalino ka guys, nakakatalino ang travel. Parang mapapaisip ka sa mga bagay-bagay ng step. Tapos pag doon sa mismong trabaho mo is hindi mo, parang kasi yung travel parang freak eh. Mm-mm. Ngayon sa trabaho mo parang hindi ka free kasi parang may nagdidictate sa'yo na parang may gusto kang gawin tapos ayaw ni ganito, ganyan. Tapos nai-stress ka sa mga ganun. Mm-mm. So parang yung travel naman, baliktad, parang free ka. You may go there, you may go there. Kaya feeling ko siguro, akin lang to opinion ko lang. Para yung utak natin nagiging open-minded, na nagkakaroon tayong madaming options sa buhay. Lalo ngayon, na malamang yung iba dyan, na content creator, kumikita na rin kahit pa konti-konti at gusto nilang gawing full-time ito. So talaga nagkakaroon ng seeds of doubt na talaga dyan na tuloy-tuloy na to. Oo. Nagkakaroon ng seed of doubt na may gantong option pala. Bakit ko pa, baka pwedeng ito na yung i-full or ito na dito na ako mag-focus kesa dun sa di ko masyadong type. Parang ganun nangyari sa atin eh. Yes. Parang nahanap ko. Parang inopen nung travel, nung experiences natin, yung ano ba talaga yung gusto nating gawin. Yeah, parang yun nga, parang nahanap ko yung gusto ko dahil sa travel. Which is, dati naman, gusto ko lang din mag-content eh. Then, anything, no? Basta, kahit content lang talaga. Then, mag-share, yun yung gusto mo. Gusto mag-share. Tapos, masaya din na makapunta ka sa isang lugar na parang, alam mo yun, kumbaga sa loved ones, nakakita ka ng soulmate mo. Siguro ito soul place. Soul place. Ganon. Soul culture. Gets ko. Ano yung minimin mong aftermath ng travel na parang, lalo na kung nasa work ka pa. Pero, ngayon, hindi natin siya nararanasan kasi nga, part na siya ng buhay natin eh. Livelihood na siya natin. Yeah. Traveling. So, yun na nga. Yung mga aftermath right now. Kaya mo yung nasabi is because aftermath yun ng local travels. Tama ba? Dati nag-travel tayo. Even nung nag-Japan tayo habang as a corporate ako. Ako lang pala. As a corporate, tapos after natin ng Japan, parang pumutok. Gustong-gusto. Oo, parang na mind blown ako. Una, akala ko, yun na yung one and last time na makakapunta ako ng Japan. Kaya tinodo natin yun eh. Oo, 2019. Tapos, pag kauwi, parang nagkaroon ng big bang yung ulo ko na parang gusto ko pa nito Mukhang kailangan ko pa kumita ng pera. Mm-mm. Parang ganun, parang it gusto opened something na hindi mo na masarado. Tapos papalaki na palaki yung opening, gano'n. Kaya nag-grind pa ulit ako na nag-grind dun eh. Yeah. Kumbaga, sisipagin ka siguro sa trabaho para sa susunod mong travel. Mm-mm. Parang ganun nangyari sa akin. Parang, nagsikap ako na magkaroon ng secondary income. Kasi alam ko, yung sahod ko noon, hindi sapat yung para mag-travel agad sa Japan. Nagka-pandemic kaya medyo tumagal ulit tayo at nakapag-ipon tayo ulit. Ganun. Galing no? So, ang dami talagang pwedeng ibukas na ang daming pwedeng buksan na opportunity. Hindi lang opportunity, pati mindset, isip, or basta mga ganon, concept sa buhay kapag nag-travel. Yeah. When we say travel, talaga, yung travel to acknowledge, to experience their culture, their food. Hindi lang yung parang tourist na sabay-sabay ka na sa ganyan, picture-picture. Iba pa rin kasi pag na-experience mo yung public transpo, yung local food, 'di ba, na hindi yung for example, siguro iba-iba tayo ng trip, pero yung iba kasi malamang pupunta sa isang lugar, 5-star hotel lang, nandun lang sila. Wala silang gagawin. Pahinga lang talaga. Vacation yun, hindi travel. Ayun nga eh. Tapos, mayroon silang car or chartered car, pupunta lang sa ganyan, picture-picture, di man lang nakakain sa yatay stalls.
sa Hindi na mga ipagsalamuha ng konti sa mm. locals. Well, tayo, introvert tayo. Medyo, din tayong gumanon. Pero pag nasa travel, Oh, no. part siya na kailangan, gusto ko nga nakikipag-usap Yeah. ako eh. Even In Nihongo pa, hanggat kaya ko, kahit di sa ba? locals, remember, nung nagbaler tayo, ang dami natin nakilalang mga locals doon. Nakikipag-inuman pa tayo dun ng Oo. gin sa Yeah. Oy, locals. grabe yun. Oo nga pala. Tapos, Nag-blackout tayo noon. blackout ako. Ibang usapan. Sa Siargao din, di ba? Even sa Cebu, namuntikan pa tayong maligaw nun sa Oslo ba tayo? Sa may, nun eh. Di ba? Sa Kawasan Falls. Yes. Di ba Yung kung paano? tinulungan tayo muntik pa nga tayong patulugin dun sa bahay ni Kuyang Guide kasi di niya sure kung may dadaan pang bus. Alam mo Diba? yun, sarap ng mga ganong experiences. Yun yung parang pag may nagsabi anong difference ng traveler and tourist, yun eh. Yeah. Yun Be a traveler, masarap. Oo, na para sila sabi lang, nag-travel din naman kami so what makes it difference? Yun po yun. You experience the culture, the food, you experience and then, yung travel mo mismo. May effect talaga siya sa utak mo after the travel itself. Yun, kasama na sa aftermath. Para siyang virus basically, na bibigyan travel bug. Yun, galing mo doon. Travel bug, travel virus na you will be wanting for more. Good talaga. Virus ha. Hindi siya, Bad virus yan sa mga nasa corporate. Feeling ko kasi yung boss ko baka nung naisip dati, travel na naman siya. Bad trip. Parang lagi na lang nagli-live to. Travel kasi ng travel, ganyan. May dadagdag ako kasi nakita ko lang kanina. May nag-post sa Japan for Dummies. Parang sabi niya, masasama ko na rin to as aftermath. Kasi na-compare niya eh. Kakagaling lang natin Japan, guys. Tapos ngayon dito sa NAIA. Simpleng bawal tumapak dun sa yellow. Pero hindi masunod. Kahit alam mong nakapag-travel ka sa Japan just a few hours ago, nandun ka sa Narita Airport or whatever. Tapos, pagdating sa Pinas, ganyan na agad. Diba? Ang hirap hindi siya makita eh. Ang hirap na hindi siya ma-compare. At magkaroon ka ng blues or parang konting, yan. Konting back to reality. Mga ganon. Isa yon. Dinagdag ko lang kasi nakita ko kanina. So, hindi ko siya sabing pangit ang Pilipinas. May mga ganda ang ibang bansa. Actually, yung ibang in-example namin is local din. Na nakukuha na namin ng mga ganda yung ibang province. Na-experience namin yung culture nila, yung mga food. Ang lang talaga, mako-compare mo talaga kung nasaan kang lugar naka-reside. Whether, di lang sa Pilipinas. For example, taga-Taiwan ka, pumunta ka ng Japan. Magkakaroon ka ng, bakit dito pwede? Bakit hindi ito ma-apply sa amin? Kahit saan ka lugar, kahit di ka Pinoy, kahit na Nigerian ka man, Indian, magkakaroon ka ng post-vacation blues pag nagta-travel ka talaga as a traveler and tourist. Nag-start tayo sa sobrang babaw lang ng aftermath, like yung labahin. Pucha, yung dulo, ang bigat ha. Oo nga sumabog bigla Ang galing ha. Kasi yun talaga yung mga natin, nasa isip. Yun din yung parang in-insert sa utak natin ng pagta-travel, ng buhay traveling life. Kaya natutuwa din ako sa mga parents na maaga pa lang is ine-expose na nila yung mga kids sila sa travel kasi nagkakaroon na ng travel virus, travel bug at sana lumaki silang malupit. Malupit. Astigin. Ang galing nun. konting add lang Kasi, kinumpare natin yung international, di ba? O sige, balik tayo sa local, yung Batanes. Ayo. Di ba? May honesty store doon. Bakit sa Manila wala? Wala Lugi yun. Yun lang yung matinding sagot doon at mabilisang sagot. Diba? So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig. I'm sure nakarelate kayong mga mahilig mag-travel. At kung nag-umpisa pa lang kayong mag-travel, tuloy nyo yan. Oo, local. Kahit local lang local muna. Maganda ang Pilipinas, guys. Pero kung gusto rin yung Japan, maganda rin ang Japan. Kung gusto yung Taiwan, maganda rin. Kahit lahat. saan, oo. Kahit Hong Kong pa yan, Singapore, kahit nasan yung trip nyo. Go. Yun. Go lang. Tsaka, do not let the social media dictate kung saan nyo gustong mag-travel. Yeah. Local, international, kahit paulit-ulit sa isang lugar, katulad namin na may favorite. Yeah, kahit na may sinabi kami sa past podcast namin na hindi namin pupuntahan, don't let it bother you. Affect you, Gawin nyo lang, puntahan nyo lang yung mga favorite nyo or gusto yung puntahan.
Yun ang pagiging traveler. Thank you for listening. This has been the episode 11. Grabe ka 12, naman, 13 na to. 13. Oo. Episode 13 of the Tara Podcast. Use our codes, guys, pag magta-travel kayo para makatipid at makapag-commission kami. Yes, para may pang-travel. Yay! Thank you. Bye!